Ano nga po ba ang logic kung bakit yung mga batang nakakagawa ng krimen ay dapat dinadala po sa bahay pag-asa at hindi po agad sa kulungan? Yung ano po, pagdala sa mga bata sa bahay pag-asa ay nakabase dun sa assumption na yung mga bata nagde-develop pa yung utak nila, yung kakayahan nila magdesisyon, mag-control ng sarili, tsaka na mas madali rin silang maimpluwensyahan. So, ibig sabihin nun, mas umaasa sa kakayahan ng batang magbago kung mabigyan sila ng suporta at gabay 'no. So mas naka-focus talaga sa rehabilitation at intervention itong Bahay Pag-asa, dahil sa mga, characteristics na yon ng mga bata at mga adolescent. Isa ring malaking bagay kasi kapag, nilagay sila sa kulungan at mas na-attach at nadiin yung label na kriminal, mas nalilimitahan yung opportunities nila in the future at parang nabubuo rin yung kanilang self-concept na parang sinabi kasi nila kriminal ako. So siguro kriminal nga talaga ako at 'pag pinagsama yun mas tataas talaga 'no yung chance na bumalik sila sa krimen sa kinabukasan. So, sa bahay pag-asa po dinadala sa ngayon under the JJWA po natin, Mhm, yung ating mga bata na nakagawa po nitong mga krimen ano, or heinous crime. Halimbawa yun mm, nasa Tacloban school shooting. opo. Ang sinasabi po, rehabilitation, intervention ang ginagawa doon. Base po sa pag-aaral ninyo, ano exactly po ang nangyayari sa loob ng bahay pag-asa? So doon po merong ano 'no, ginagawang assessment. So, malalim na psychological assessment sa mga bata at meron ding patuloy na edukasyon kasi mahalaga nga na may kinabukasan pa rin sila at, batay doon sa assessment, doon gumagawa ng intervention programs para sa mga bata na merong mga team of psychologists at social workers at meron din silang mga livelihood training opportunities. So, kasama naman sa intervention, yung pagtulong sa kanilang maunawaan kung ano ang nagawa nila, ano ang dapat gawin para magbago at, yun mas nagkakaroon nga sila ng pagkakataong magbago dahil mas, kumbaga mas flexible pa, mas kaya pang, mas malleable pa yung mga bata 'no. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.